sa banda nito. Okay, thank you, music team. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Isang malaking karangalan muli na ma-invite dito sa church ni Bishop. Ako po ay, alam niyo po sa mga lalaki talaga, no? Kung mag-recognize sa mga kababaihan, grabe. Pati asawa ko, sabi ko, hindi mo naman ako kailangan tawagin propeta eh. Dahil wala namang propetang babae. Propetisa, meron. Hallelujah. So, basta nakakarinig sa Diyos, hello, meron kang puso na marunong makinig sa Diyos, at naniniwala ko, hindi lang ako pwede kausapin ng Diyos, tayong lahat pwede kausapin ng Diyos. Palakpak ng malakas sa Diyos! May kasamang sigaw na hallelujah! Praise the Lord. Actually, hindi naman talaga akong guest speaker ngayon, yung asawa ko. Yung asawa ko mabait. Kaya lang ilang Sunday na po kasi siyang wala sa church. Namimiss na po siya ng mga miyembro ng kongregasyon. Kaya sabi niya, pwede ba ikaw muna pumunta kila Bishop Favor, Bishop. Hallelujah. So sabi ko, sige, bata ka. So praise the Lord. Last Sunday na kaila Pastora Reverend Celine ako. Kilala niya naman siguro si Reverend Celine. So by the way, salamat sa inyo pong kagalak ang pagtanggap po sa akin. Praise God. Buksan natin ating Biblia. Dito po sa aklat ng Proverbs. Okay. Ang may Bible magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ang walang Bible magsabi ng I repent. That is my message. Repent. Hindi po. Proverbs chapter 10. Meron na pala dyan. Okay. Pwede po tayong tumayo lahat. Pagbigay galang sa salita po ng Diyos. Kita nyo naman siguro, laki na nga eh, no? Sabay-sabay natin basahin ang Kawikaan 10:22 sa English, Proverbs 10:22. Ready, go! The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Analangin tayo, Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, at ito'y binibigyan ng buhay at kapangyarihan. Gamitin mo lang ako bilang daluyan na yung pagpapala. Lord, inaamin namin, apart from you, Lord, we can do nothing. And it's not our might, Lord, nor by power, but by the Spirit of the living God. Salamat, Lord, sa bukas na kalangitan na kanina pa namin nakikita at nararamdaman ng iyong presensya, Panginoon. Purihin ka at luwalhatiin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw na malakas na. Amen. Amen. Sige po, palakpak para sa Diyos. Pwede ba kung papalakpakan? Asan mo na? At itodo mo na! May kasamang sigaw na hallelujah! Praise God! Sige po, mag-upo na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sige, kausapin mo, delikado nagsasalitang walang kausap. Sabihin mo sa kanya, kapatid, ang buhay mo, at ang buhay ko, pag nasa Diyos, pag nagpapatuloy sa Diyos, lalo na kung dumadalo ng linggo, pabuti ng pabuti, palakas ng malakas, paganda ng paganda, payaman ng payaman, baboy ng baboy, sa paglilingkod sa Diyos. Sino yun? Sabihin mo sa kanan at kaliwa mo, maniwala ka, ako talaga yun. Sinong naniniwala siya yun? Hindi naman pwede kay Satanas yun. Amen. Hello? At lalong pag kang pumayag na para yun sa unbeliever, yun ay para sa iyo na naririto ngayon na inuna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! Nakasan mo kung tumalakpak ka, nakasan mo na. At para sa mga patulan, mahal kayo ng Panginoon. Sabi ko po, mahal kayo ng Diyos. Naalala ko, nung bago pa lang ang church, merong tumalo na isang mamasang. Pag sinabing mamasang, alam niyo ba yung word na mamasang? Nabebenta ng babae sa iba't ibang bansa. Hindi ko alam na yun ang trabaho niya.
Nung sinabi ko akong MC, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kung wala pa nakapagsabi sa iyo, mahal ka ng Diyos. Sinasabi ko, mahal ka ng Diyos. Alam niyo, yung babae yung umiyak. Iyak na iyak, todo iyak. Kasi mamasakal siya. Ang buhay niya talaga ay napakasama. Ilang beses siya nagpapa-abort. At kung manigarilyo, sa isang araw, 6 na kaha. Sa isang araw, nagdo-drugs, nagbebenta ng babae sa ibang bansa. Pero nung malaman niyang mahal siya ng Diyos, na tinawag siya ng Diyos, iyak siya ng iyak, sapagat doon niya lang nalaman, mahal pala siya ng Diyos sa kabila ng ganoon ang kanyang kalagayan sa buhay. Magmula noon, nung tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior, noong araw na yun, hanggang ngayon, ang buhay niya ay paganda ng maganda. Ngayon, siya ay nasa Amerika. Palakpak sa Diyos. Hallelujah! Kaya gusto sa mga baguhan, sinasabi ko po sa inyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hindi natin kayo bibigyan ng panibagong reliyon. Meron na tayo noon. Ang kailangan natin relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi ang reliyon, gagawin ka lang religyoso. Pasok ka sa simbahan, napaka-religyoso mo. Pero paglabas mo, yung pa rin ang buhay mo. Amen? So hindi natin kayo bibigyan ng panibagong reliyon. Meron na tayo noon. Ang kailangan natin ay relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang reliyon, gagawin ka lang ganun eh. Pero pag may relasyon ka sa Diyos, gagawin ka anak ng Diyos. Amen? Ang mga anak ng Diyos dito, sumigaw na malakas ka, hallelujah! At kapag anak ka ng Diyos, marami kang beneficio. Marami kang benefits. At isa na rito yung ating nabasa. That the blessings of the Lord, it will make you rich. Hindi sinabi it will make you poor, but it will make you rich. And God will not add sorrow with it. Ang blessing po sa Diyos, wala itong halong problema. Wala itong dagdag na hilahil sa buhay, suliranin sa buhay na pinag-aawayan. Subalit, ang pagpapalang buhat sa Diyos, payayamanin ka ito. Sabi ko, payayamanin